So magandang araw mga kaibigan, no? Ito ho yung pangwalong araw na kung saan patuloy pa rin yung paghahanap sa batang nalunod. At sa katunayan mga kaibigan, pupuntahan natin dito kasi meron dito mga pangilan-ilan na mga volunteers sa mga rescuer na pumunta at kukuha rin tayo ng update dito mga kaibigan. Pupuntahan natin kasi nung kahapon mga kaibigan, bali patuloy yung pagda-divert nila ng tubig doon sa taas mga kaibigan. Patuloy pagda-divert nila para kahit pa paano babawas-bawasan yung tubig dito banda sa may irrigation canal mga kaibigan. So puntahan natin mga kaibigan kung anong mga nangyayari dito. At mayroon ho ditong dito pa yung mga PCG grupo ng mga volunteers ng mga rescuer mga kaibigan. At mapapansin nyo, suyod na suyod nila yung sheet pile yung banda sa may bahagi na kalagitnaan mga kaibigan. Yun. Pansin nyo. Hindi ka sumunta. Bakit? No. Kita kamu sa live. At ngayon mga kaibigan, bali pang ilang pasok na ito ng mga divers natin na scuba mga kaibigan. At ganun pa rin yung proseso ng pagsisid nila gamit yung flexible hose na nadalawin ng tubig sa oxygen mga kaibigan. At may pagkakaiba na mga kaibigan mula nung day 5, day 6 at 7. May pagkakaiba na malaki na yung pinagkakaiba ng tubig dito mga kaibigan. Halos makikita nyo yung bato rito sa likurang bahagi ng RIS Akla Driver mga kaibigan. Pinagsisikapan pa rin ng mga scuba natin na divers na matatagpuan yung binatang nalunod sa Aklan River.
At muli ho natong balikan dun sa may ano. Ring kalit. Dito sa kaita. Sobrang init mga kaibigan. Muli ho nating balikan yung ano, yung lokasyon kung saan pinaniniwalaang doon nalunod yung bata mga kaibigan. At kung saan patuloy pa rin yung heavy equipment na nagda-divert ng tubig doon sa taas mga kaibigan. Umahon na yung mga volunteers na mga rescuer mga kaibigan. Ito ho yung upper part ng diki. At mapapansin nyo mga kaibigan, dito sa taas, ito yung sinasabi ko na na dinadivert yung pagdadaanan ng tubig mga kaibigan. Bali apat ho yung yung heavy equipment na nagbabawas ng buhangin para sa ganon ma-rechannel o mapalipat nila yung lakas ng tubig. So yun, lima pa lang heavy equipment o ito na mga kaibigan yan. Bali lima yung heavy equipment na nagsasanay pwersa para mabawasan nila yung tubig na nadaloy dito sa dito sa pinangyarihan o kung saan nalulod ho yung yung batang si Juros Flores mga kaibigan. Ito yung isa na at yung banda sa may makapal na puno na yon, yung sa may makapal na puno na yung mga kaibigan yan doon nangyari yung kung saan nalunod yung bata na si Juros Flores mga kaibigan. Yan. Sinusubi akong bawal.
Yung nakatambak na mga ano, na mga buhangin na yan, mga kaibigan. Bali yung kukuha pa rin yan, yung may-ari pa rin ng quarry, mga kaibigan. So doble pa rin yung ano niyan, doble yung kumbaga may kita rin yung ano, at hindi rin nasasayang yung krudo ng mga bakho, mga kaibigan. Dahil yan, yung naka-stack na mga buhangin yan dyan, is kakailangan din ng may-ari ng quarry yan, mga kaibigan. Ito, bilhin na. Supported yung honey pie ko ay. Supportive yung honey pie ko. Inubaan siguro yung mukha ko maton ay ano naging kuwas-kuwas no pagtrabaho. Hindi ba pagpasaya ako nga tayo kung doon. Mapapansin nyo mga kaibigan dito sa Aklan, napakaganda ng kunawi dito. Ayun, tingnan nyo. Mga kaibigan, ano, sa ganito paraan mga kaibigan, sana mahanap na ho natin yung pinaniniwalaang batang nalurod na si Joris Flores mga kaibigan. Kasi sobra pa nagpis ng kanyang pamilya mga kaibigan. Iba dito po, pang 8 araw na ngayon. Nakatabok ta kayo na si antingirong kumbatero asin mukha agi kaya ba? Hari ka to sa parte mo agi kayo daw. Hindi ka to. Apa sih yang basah? Ada satu. Ya bau nih apa? Ay, pananahan ng cellphone. Ay, nakapicture doon yung mga ito, no? Oo. Ibaan doon niya apat nga bako. Padago mo taron? O no? Padago mo taron? Ay, mama ko. Oo. O, man siguro nag-obrang balihin. No? Isuhan mo sila. Napakadelikado man nabira kon I1 iyaro do kwan do ana nga heavy equipment tapos gumulping kumungan to sa ilaya parte de bakaw do yun ay tumaas lobe pwede maano do kung di na i-secured ana nga kwan ana nga kwan ya siguro parte sa takas ron kasi di ka to siguro sa mataas ka parte. Sabok na leuman, no? Ay, kung bumaha, ron yun, kita ko. Diba? Dito, halos na. Sa totoo lang ba kaibigan, mababaw na ho yung ano, yung
tubig dito sa Aklat River. May baka malaglag ka dyan. Puntahan natin yung ano, yung punta natin yung may nasisidro sa bandang Kakahuyan, kung saan yung bata ay doon mismo nalunod. Hindi siya makatawid. Bye-bye lang muna natin itong seawall, mga kaibigan. Yung motor natin. Ayun yung motor natin. Dito pa yung ha? Di ba? Yaki daw. O, dito tayo dadaan sa baba. Kung doon ka na, kaya dumanahan. Doon sa baba na lang. Kaya ba? Ba! Puntahan natin yung lokasyon. Kasi marami naman talaga nagsasabi na napakalalim daw yung lugar. Ang lilim rito Ito pa yung ibang mga jacks to, no? Ano? Yamanin kayo sa kahoy. Ang daming kahoy dito Baka dito ka, no? Daming kahoy, no? Dito na yung yung lumang tawag dito yung balsa. Ito yung mga ginagawa dati naman sinauna mga tao. Ganito. Abong kahoy, diba? Kinuha ng mga buka niya. Daming kahoy, Ano to? Sambat na iyabo kahoy. Sambat sila. Oo. Babaw rin tubig dito. Mababaw tayo tubig. Mababaw na kayong tubig kaso di siya ganun kalinaw. Gawa ng nagtatrabaho yung mga bakoro sa taas. Meron pa yung nasisid sa Ito. may nasisid pa rin kay Vega, Tara, punta natin yung kung saan yung mga tao nakasisid sa sa ilog, mga kaibigan. Dito na kami nag-shortcut para mapunta namin yung ilog na yun.
Para gumagana yung tubig, ha? Bumalik-balik yung tubig. Nandito ho tayo sa ano, sa may malaking bato na buhay mga kaibigan. Hindi tayo lumapit. Gawa ng may mga tao rin na nakapaligid din doon sa ano, sa area. Kanino kayo mga diver to? So yun mga kaibigan, okay muna tayo ano. Kasi dito na naman na tayo galing sa pagano natin. Sobrang init ito mga kaibigan. Ito yung motor natin. At ang pagyabangan nyo na lang ho mga kaibigan ang ano, ang pang siyam na araw mga kaibigan.